Hindi yan, yung dalawa lang, yung dalawa ka. Oh? Hindi yung maliit lang, gano'n. Grade 3. Hindi ito grade 2. Magkano ganito nyo? 20. Yan, 20. Ano yan? Guys, nakikita nyo kung gaano karami ang bumibili ng mga estudyante dito sa amin, lalo na kapag may pasukan. Kaya kapag may pasukan dito, buhay na buhay po ang ating tindahan. Pero may pasok man o wala, hindi po tayo nasisiro at talagang nakakabenta pa rin po tayo. Pero iba po talaga ang benta kapag may pasok. Masasabi ko na kaya talaga tayo ay kumukota. Kasi unang-una, lalo na ang pasukan kasi dito, meron kasi dito sa aming malapit na elementary at sa kabilang side naman ni high school. So, ayun nga, ang pasukan kasi dito 6 o'clock ng umaga. So, 5:30 pa lang na madaling araw, marami ng batang pumapasok. Pero dati nagagawa pa po namin magbukas ng ganong oras. Pero nung after ng pandemic, dati nagagawa pa po namin yan. Pero after pandemic, ayan, at saka yung aking asawa si Alex medyo parang hirap na siyang bumangon kapag madaling araw. Kasi sa 30 minutes, 5:30 to 6 o'clock, marami na po kaming nabibenta. Yung dating nagbubukas kami. Nakaka-mahigit 1K na rin po kami sa 30 minutes lang na yon. So, ang panibagong labasan nila ng mga estudyante rito at pasukan, 11:30 to 12. So 30 minutes lang na yun, nakaka 3,000 na rin po tayong benta dyan. Or minsan higit pa. So magkano na yun? Kada pasukan at labasan. Kasi kung bakit ganun, kapag pasukan kasi yung iba, yung mga kulang yung gamit nila, like ballpen, lapis, papel, yan ang mga kadalasang binibili ng mga nagpapasukan. Tapos yung mga naglalabasan ganun din kasi meron silang project pag uwi, kailangan silang gawin, kaya ayan, napapabili po sila. Mga madalas binibili nila ay illustration board, coupon band, mga clay, tulad kanina, mga karamihan naman na binili is paper clock. So
Yung paper clock namin, matagal yan natenga. Pero kanina, ang daming bumili ng paper clock. So, naubos na naman yung stocks natin. Pero bukas, meron man tayong mabibilhan dito. Kaya, bibili na naman tayo. Meron naman na ulit ako mga nilista na pamimili natin ng mga school supplies. Kasi nga, pasokan na ulit. So, ayun. So, paghapon na naman is, labasan na naman is 5:30 to 6 o'clock. So, marami na naman po yan na estudyante dito. So, mababa na po yung 2K sa ganong oras. So, magkano na yan? Sa labasan lang na yun every 30 minutes. So, kaya nakakota po tayo na kahit tayo ay nangungupahan dito, kaya naman po natin siyang kaya po siyang matustusan. Dahil sa isang araw lang, kaya naman po natin mabenta kung magkano yung upa namin dito. Sa mga susunod kong vlog, i-reveal ko kung magkano yung aming nasa sale sa araw-araw. Maaring sa akin, sa amin, malaki na po yun. Dun sa iba, para sa kanila maliit lang yun. Kasi syempre, lalo na yung mga wholesaler, talagang malakihang pera yung lumalapit sa kanila sa mga wholesale. So, hindi naman tayo wholesale. Retail price lang tayo. Pero para sa amin, malaki na po yan. Kasi hindi naman po kami tatagal sa ganitong negosyo kung yung binibenta natin ay hindi nakakasapat. At para sa akin is nakukontento na po kami. At kahit paano, hindi tayo nahihirapan sa pagkain araw-araw. Meron tayong panggastos at nakakapag-ipon pa po tayo, sapat na po yung para sa amin dahil tayo hindi naman napabata, tayo ay nagkakaedad na. So nagkakaroon na rin po kami ng peace dahil alam naman namin na tutuloy-tuloy lang tong aming tindahan, basta wag lang kaming palayasin yung may-ari. Pero syempre kung talagang kailangan na to ng may-ari, pwede naman tayong humanap ng ibang pwesto. Yun nga lang, hindi natin masasabi na ganito pa rin kabili. Siyempre maganda nga itong ating pwesto, yung daanan. Pero ganun talaga ang buhay. Kung may mawawala, may babalik, basta ituloy-tuloy lang natin. Kasi yung dating malaki rin yung tindahan namin, na sarili pa namin, nawala. What more pa kaya kung nangungupahan ka lang. Anytime pwede kang palayasin na may-ari. Kaya yun lang masasabi ko sa inyo, tuloy lang, sipag at tiyaga at tiwala sa Diyos. Kasi kami sa Diyos lang naman kami nagtitiwala. Alam namin na hindi kami pababayaan. Bye-bye and God bless po sa ating lahat.